Ang industriya ng radyo at telebisyon sa Pilipinas ay mabilis magbago, ngunit may ilang pangalan na nananatiling bahagi ng kasaysayan dahil sa kanilang kakaibang estilo, tapang at kakayahang lumikha ng ingay sa lipunan. Isang kilalang personalidad na patuloy na nagiging paksa ng diskusyon ay si Mohan Kumatay, na masikat sa bansag na Mo Twister. Kilala siya bilang isang radio disc jockey, host at podcaster na hindi natatakot magpahayag ng mga radikal na opinyon at humarap sa matitinding kontrobersiya. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa industriya, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng matatalas na hirit, direktang pagtanong at mga isyong personal na naging pampublikong usapin sa iba't ibang plataporma. Si Mohan Kumatay ay sinilang noong 19 ng Oktubre 1977 sa Queens, New York City sa United States. Siya ay may lahing Pilipino at Amerikano na nagbigay sa kanya ng malalim na koneksyon sa dalawang magkaibang kultura. Lumaki siya na may exposure sa pamumuhay sa Amerika bago tuluyang dinala ang kanyang talento sa Pilipinas upang doon simulan ang isang buhay na puno ng kulay at kontrobersya. Ang kanyang pamilya ay hindi galing sa marangyang pamumuhay at ayon sa mga naunang pahayag, dumaan din sila sa mga pagsubok na karaniwang kinakaharap ng mga migranteng pamilya. Ang kanyang personal na buhay ay madalas na nakabukas sa publiko dahil na rin sa kanyang kalikasan bilang isang komentarista na hindi nagtatago ng sariling mga karanasan. Ang katangiang ito ang naging dahilan kung bakit ang bawat detalye ng kanyang mga relasyon at pamilya ay sinusubaybayan ng masugid ng mga tagapakinig at tagapanood. Mayroon siyang anak na babae kay Bunny Paras na si Moira na naging bahagi din ng mga usaping legal at personal noong mga nakaraang panahon. Noong buwan ng Hunyo 2021, pinakasalan niya ang kanyang kasamahan sa industriya na si Angelica Schemming na mas kilala sa pangalang Angelicopter sa isang simpleng seremonya sa bansang Iceland. Ang kanilang relasyon ay nagbuo ng isang anak na babae na si Amsterdam habang itinuring din niya na sariling anak ang panganay na lalaki ni Angelica. Ang karera ni Mohan Kumatay nagsimula noong taong 1996 nang pumasok siya bilang isang batang disc jockey sa istasyon ng radyo na Magic 89.9 sa Maynila. Ang kanyang pambihirang galing sa pagsasalita sa wikang Ingles, ang kanyang mabilis na pag-iisip at ang kakaibang enerhiya ay agad na napansin ng pamunuan ng stasyon at ng mga tagapakinig. Dito ipinanganak ang programang Good Times, isang morning show na binago ang mukha ng pagpoprograma sa radyo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga agresibo, prangka at modernong atake sa mga paksa. Kasabay ng kanyang pananatili sa radyo, pumasok din sa telebisyon noong huling bahagi ng dekada 90. Naging bahagi siya ng mga palabas sa ABS-CBN tulad ng Cyberkada, Talk TV at Keep on Dancing, pati na rin ang mga pagiging host sa mga programang pangkabataan at musika. Noong mga sumunod na taon, lumipat siya sa GMA Network kung saan naging co-host siya ng Showbiz Central mula 2007 hanggang 2010. Isang lingguhang talk show na nagbabalita ng mga kontrobersyal na kaganapan sa mundo ng mga artista. Nagtrabaho rin siya sa TV5 sa mga palabas tulad ng Juicy at Paparazzi, kung saan lalo pang napatatag ang kanyang imahe bilang isang matapang at walang takot na showbiz commentator. Ang pag-angat ng katanyagan ni Mo Twister ay hindi nagmula sa tradisyonal na paraan ng pagiging isang mabait o hinahangaang huwaran na artista. Sumikat siya dahil sa kanyang kakaiba at kung minsan ay radikal na pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon, lalo sa pamamagitan ng kanyang mga segments na Forbidden Questions. Sa segment na ito, pinapapili niya ang kanyang mga sikat na personalidad na sagutin ang napakasensitibong mga tanong tungkol sa kanilang buhay, sex, relasyon at lihim na aktibidad o kaya naman ay humarap sa mga hamon kung ayaw nila itong sagutin. Ang ganitong uri ng pamamahayag ay bago at kapanapanabik para sa mga Pilipinong tagapakinig na nakasanayan ang konserbatibong atake sa media. Dahil dito, ang kanyang programa sa Magic 89.9 ay naging isa sa mga pinakamataas na rating sa bansa at ang mga artista ay parehong natatakot at nagnanais na maging panauhin sa kanyang show. Bukod sa kanyang estilo ng pag-host, maaga rin niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil sa kanyang pagiging aktibo sa mga usaping panlipunan gamit ang social media, kung saan madalas siyang nakikipag-away o naglalabas ng mga komentaryo laban sa mga politiko at iba pang sikat na tao. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang buhay ni Mohan Kumatay ay napuno ng matitinding kontrobersiya na nagdulot na malalaking pagbabago sa kanyang karera at personal na sitwasyon. Isang mahalagang issue na nagmarka sa kanyang karera ay ang kanyang pagiging host sa controversial na video na pinamagatang Viva Hot Babes Gone Wild noong kalagitnaan ng dekada 2000. Ang proyektong ito na binuo sa ilalim ng pamamahala ng Viva Entertainment ay naglalaman ng mga sensitibo at mapangahas na tagpo kasama ang mga sikat na miyembro ng grupong Viva Hot Babes. Bilang host, si Mo Twister ang nagsilbing gabay sa mga laro at aktibidad na itinuturing ng marami na masyadong malaspa at hindi angkop para sa mga pangkalahatang publiko.
Ang paglabas ng video na ito ay nag-ani ng matinding pambabatikos mula sa mga konserbatibong grupo, mga mababatas at mga kritiko ng media na nag-akusa sa produksyon ng pagiging mapagsamantala sa kababaihan at pagpapalaganap ng pornografiya. Ang isyong ito ay naglagay sa kanya sa gitna ng mga legal at moral na katanungan, ngunit ito rin ang lalong nagpatibay sa kanyang imahe bilang personalidad na walang pakialam sa mga limitasyon ng tradisyonal na lipunan. Ang isa pang kontrobersya na yumanig sa kanyang personal na buhay at naging viral sa buong bansa ay ang kanyang hiwalayan sa kanyang asawang si Angelica Schemming o Angelicopter noong taong 2024. Sa isang partikular na episode na kanyang programa na Good Times with Mo, lantarang ibinahagi ng radio DJ ang mga detalye ng kanilang marahas na pagtatalo sa gitna ng proseso ng kanilang hiwalayan. Nagulat ang publiko na magpakita siya ng mga larawan ng malalalim na kalmot sa kanyang mukha na ayon sa kanya ay nakuha niya mula sa isang physical na komprontasyon sa pagitan nilang mag-asawa. Ang insidenteng ito ay mabilis na kumalat sa mga social media platform at naging paksa ng mga balita sa mga pangunahing network tulad ng ABS-CBN at GMA Network. Ayon sa mga pahayag ni Mo, ang hiwalayan ay naganap mismo sa araw ng kanilang 3 anibersaryo ng kasal kung saan sinabi niya na siya ay iniwan o dinump ng kanyang asawa. Ang pagpapakita ng mga pinsala sa katawan ay nagdulot ng malawak na debate sa internet ukol sa issue ng domestic abuse laban sa mga kalalakihan, habang ang kampo ni Angelica ay naglabas ng sariling mga pahayag sa pamamagitan ng mga live stream upang ipaliwanag ang kanyang panig at ang matagal ng mga suliranin sa kanilang relasyon. Ang pangyayaring ito ay nagdagdag sa mahabang listahan ng mga relasyon ni Mohan Gumatay na nagtapos sa isang magulo at pampublikong paraan, tulad na nangyari noon sa kanilang aktres na si Rian Ramos noong taong 2011. Bukod sa kanyang trabaho sa media, pinasok din ni Mo Twister ang mundo ng negosyo sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga entertainment venue, partikular na mga comedy bar at live performance lounge sa Pilipinas. Noong panahon ng kasikatan ng mga ganitong establishmento, ang kanyang mga negosyo ay naging tanyag na tambayan ng mga taong naghahanap ng tawanan, inuman at magandang musika. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang mga comedy bar na ito ay unti-unting humina at ang ilan ay tuluyang nagsara. Kasalukuyang naninirahan si Mohan Gumatay sa Las Vegas, Nevada sa Estados Unidos kung saan lumipat siya noong taong 2012 upang magsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang distansya mula sa Pilipinas, hindi niya tinalikuran ang kanyang karera sa pamamahayag. Patuloy niyang ginagawa ang kanyang tanyag na programang Good Times kasama ang Magic 89.9 sa pamamagitan ng remote broadcasting mula sa kanyang sariling tahanan sa Amerika. Gumagamit siya ng mga modernong teknolohiya sa komunikasyon upang makasama ang kanyang mga co-host sa Maynila at makausap ang mga Pilipinong tagapakinig tuwing umaga. Bukod sa radyo, ang kanyang pangunahing pinagkakaabalahan ay ang pagpapatakbo ng kanyang sariling podcast na Good Times with Mo, the podcast na itinuturing na isa sa mga pioneer at pinakamatagumpay na podcast sa bansa. Sa platapormang ito, pinapanatili niya ang kanyang estilo ng pagtanggap ng mga tawag mula sa mga tagapakinig na naghahanap ng payo ukol sa pag-ibig, karera at pamilya. Sa labas ng mundo ng media, si Mo Twister ay nagtatrabaho sa isang international na paliparan sa Las Vegas, partikular sa isang control center na namamahala sa mga operasyon at emergency ng airport, isang trabaho na malapit sa kanyang interes sa aviation mula pa noong bata siya. Nakatutok din ang kanyang oras sa pagpapalaki ng kanyang anak at ang pagsasaayos ng kanyang personal na buhay pagkatapos ng kanyang kamakailang diborsyo.